Maligayang pagdating. Sa usaping damdamin, maraming tao ang nakakamali. Hindi dahil kulang sila sa puso, kundi dahil kulang sila sa malinaw na pag-oobserba. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na madalas gumugulo sa isipan. Paano mo malalaman kung may gusto sa'yo ang isang tao? Sa pananaw ng Stoic, hindi tayo agad naniniwala sa salita. Hindi tayo nagpapadala sa isang senyales. Hindi tayo bumubuo ng kwento mula sa isang tingin o isang ngiti. Ang Stoic ay hindi naghahabol ng palatandaan. Siya ay nagmamasid ng mga pattern. Dahil ang interes at pagkagusto ay bihirang ipinapahayag ng direkta. Mas madalas, ito ay lumalabas sa kilos, oras at atensyon. Sa maliliit na bagay. Sa paulit-ulit na asal. Ngunit tandaan muna ito. Isang senyales ay walang ibig sabihin. Maraming senyales na magkakatugma. Doon nagsisimula ang posibilidad. Narito ang mas malalim at mas stoic na pagtingin sa mga palatandaan na maaaring may gusto sa'yo ang iyong crush o ang isang tao sa paligid mo. Isa, paulit-ulit bumabalik ang atensyon nila sa'yo. Ang isip ng tao ay kusang tumitingin sa bagay na mahalaga dito. Hindi mo kailangang pilitin. Natural itong nangyayari. Kung napapansin mong madalas ka nilang tingnan, pakinggan, o hanapin sa isang grupo, hindi ito aksidente agad. Ang atensyon ay isang uri ng tahimik na pagpili. Ngunit maging mahinahon. Hindi lahat ng tingin ay may ibig sabihin. Ang Stoic ay nagbibilang ng dalas, hindi ng iisang pangyayari. 2. Ang direksyon ng katawan nila ay nakaharap sa iyo. Ang katawan ay mas tapat kaysa salita. Kapag interesado ang tao, kusang humaharap ang paa, balikat, at dibdib nila sa taong gusto nila kausap. Kapag ikaw ang laging tinutumbok ng kanilang tindig, kahit may ibang tao sa paligid, may posibilidad na ikaw ang sentro ng kanilang pansin. Hindi ito drama. Ito ay natural na body language. 3. Nagiging mas bukas sila tungkol sa sarili nila. Karaniwan, may mga pader ang tao. May limitasyon ang pagbabahagi. Ngunit kapag may tiwala, bumababa ang depensa. Kapag napapansin mong nagkukwento sila ng personal, hindi lang impormasyon, kundi karanasan, takot o pangarap, ibig sabihin, komportable sila sa presensya mo. Sa Stoic na pananaw, ang tiwala ay puhunan. Hindi ito ibinibigay ng basta-basta. 4. Iba ang ngiti nila kapag ikaw ang kausap. May ngiting pang pakikisama. May ngiting pang formal. At may ngiting hindi napipigilan. Kapag ang ngiti ay kusang lumalabas, mas matagal at mas relax kapag ikaw ang kausap. Yon ay emosyonal na tugon. Hindi social politeness lamang. Ngunit muli, huwag kang aasa sa isang ngiti lang. Obserbahan ang consistency. 5. Nagiging open ang posture nila sa presensya mo. Kapag sarado ang katawan, nakatiklop ang braso, nakatalikod ang paa, may distansya. Kapag bukas, relax ang balikat, hindi nakaharang ang kamay. May pagtanggap. Ang katawan ay hindi madaling magsinungaling. Ito ay tumutugon sa antas ng comfort. Ang Stoic ay hindi nag-i-interpret agad. Siya ay nag-observe muna. 6. May steady eye contact. Hindi pilit, hindi iwas. Ang mata ay naglalagi kung saan may interes. Hindi naman titig na nakakatakot, kundi natural na pagtingin na hindi agad lumilihis. Kapag komportable silang tumingin sa iyo habang nag-uusap, may emotional presence doon. Ang taong walang pakialam ay madaling madistract. Ang taong interesado,
ay present. 7. May maliliit na physical contact na hindi agresibo, isang topic. Isang light na hawak sa braso. Isang sandaling dikit. Maliit, pero paulit-ulit. Hindi ito laging sinasadya sa isip, pero sinasadya ng pakiramdam. Sa stoic na pagtingin, ang tao ay sumusubok ng distansya kapag may paglapit na gustong mangyari. 8. Gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng oras sa'yo. Ito ang isa sa pinakamalakas na palatandaan. Hindi mensahe, hindi emoji, hindi reaction. Oras. Kapag may taong nag-a-adjust ng schedule, nagpapahaba ng usapan, o naghahanap ng dahilan para magtagal ang interaction, yon ay malinaw na investment. Ang oras ay limitadong yaman. Ang stoic ay naniniwala, kung saan mo ginugugol ang oras mo, doon mo inilalagay ang halaga. 9. Madalas nilang gayahin ang galaw o tono mo. Kapag may koneksyon, nagiging magkatulad ang ritmo. Parehong pacing ng salita, parehong energy ng kilos, parehong timing ng tawa. Ito ay tinatawag na mirroring at kadalasang hindi sinasadya. Kapag ang usapan ninyo ay parang sabay ang galaw, may alignment na nangyayari. 10. Nagbibigay sila ng maliliit na pabor o sakripisyo. Simpleng bagay, pero mahalaga. Nag-aalok ng tulong, nagpapahiram, nag-aabot, nag-a-adjust. Kahit maliit, kung kusang ginagawa, may ibig sabihin. Sa stoic na prinsipyo, ang maliit na sakripisyo ay mas mahalaga kaysa malaking salita. 11. Mas kalmado sila kapag ikaw ang kasama. Ang interes ay hindi laging hyper o excited. Minsan ito ay katahimikan. Kapag napapansin mong mas relaxed sila sa presensya mo, mas mabagal magsalita, mas hindi tense, maaring ikaw ay safe space nila. At ang comfort ay pundasyon ng tunay na paglapit. 12. Naaalala nila ang maliliit mong detalye. Ang taong walang pakialam ay nakakalimot. Ang taong interesado ay nakakaalala. Paborito mong pagkain. Kwento mo last week. Maliit mong reklamo. Pangarap mong binanggit lang minsan. Ang memorya ay sumusunod sa halaga. Stoic reminder. Mahalagang paalala. Huwag mong gawing sentro ng isip mo ang paghula sa damdamin ng iba. Hindi iyon kontrolado mo. Ang kontrolado mo, ang pagiging kalmado, mapagmasid, at hindi padalos-dalos sa interpretasyon. Huwag kang mag-assume. Huwag kang maghabol ng kahulugan sa bawat kilos. Tingnan mo ang pattern sa paglipas ng panahon. Ang tunay na interes ay consistent, may effort, may oras, may paglapit, hindi lang salita. At tandaan, ayon sa stoic na pananaw, mas mahalaga pa rin ang pagpili ng taong malinaw kaysa ang paghula sa taong malabo.